Ang karanasan sa buhay piitan ay nagpapakita na maaaring makapamili ang tao ng kilos na kanyang nanaisin. Ang ilan sa kapwa naming bihag ay inaalo ang aming kasamahan o ibinibigay ang huling piraso ng kanilang tinapay. Maraming mga halimbawa akong nasaksihan na nagpapakita ng kadakilaan, na nagpapatunay na ang kawalan ng pakikialam o pagiging manhid ay maaaring masupil. Ang pagiging magagalitin ay maaaring pigilin. Ilan ito sa patunay na maaaring makuha ang lahat sa tao maliban sa isa, ang kanyang kalayaan. Ang piliin ang magiging kilos o ugali sa anumang uri ng kalagayan o sitwasyon ng buhay. Ito ay mula sa sariling mga salita ni Viktor Frankl. Dahil din kay Nelson Mandela, nawala ang diskriminasyon. Nagkaroon sila ng kalayaan na mamuhay ng pantay-pantay. Walang itim o puting lahi. Hindi dapat basihan ang kulay ng balat. Walang diskriminasyon. Nakamit ng kanyang mga kababayan ang tunay na kalayaan, ang mamuhay ng matiwasay, at walang kinakatakutan o pinangingilagan. Natamo nila ang katarungan. Dahil matagal na silang nabuhay ng may takot, minamaliit, nakaranas ng diskriminasyon at pagmamaramot. Hindi tunay na malaya ang tao kapag hindi niya makita ang lampas sa kanyang sarili. Kapag wala siyang pakialam sa nakapalibot sa kanya. Kapag wala siyang kakayahang magmalasakit ng tunay. At kapag siya ay nakakulong sa pansarili lamang niyang interes. Magandang buhay mga mag-aaral! Piliin mo maging positibo ngayong umaga upang simulan ng araw ng may galak at pag-asa. Ang inyong napakinggan ay tunay na halimbawa ng pagsasabuhay ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Na bagamat sila ay nakulong, malaya pa rin dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng Aralin 3, ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kaya patunayan natin na ito ay maipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Ihanda na ang panulat, kwaderno, module, at tumutok. Layunin natin ngayong huling bahagi ng aralin na mapatunayan na ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. At makagawa ng angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan. Ang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Naunawaan natin sa unang bahagi ng aralin ang kahulugan ng kalayaan, mga nakaapekto sa ideya ng kalayaan, aspekto at uri ng kalayaan. Bilang pagbabalik-aral ay hulaan natin ang salita na mabubuo mula sa mga larawan sa bawat bilang. Mula sa mga salitang ito ay bubuo tayo ng konsepto tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Mayroon kayong 10 segundo upang masagutan at itype ito sa comment section. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sa unang bahagi o sa unang bilang, anong salita ang mabubuo mula sa mga larawan? Ang 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Ano ang salitang nabuo?
Tama. Tunay. Sa ikalawang bilang, hulaan ang salita na bubuo mula sa mga larawan. Ang 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Ang salita ay kalayaan. Magaling. Tingnan naman ang mga larawan sa ikatlong bilang. Anong salita ang mabubuo mula rito? Ang 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Ano ang hula mo? Tumpak. Ang salita ay tumugon. Anong salita naman ang maaaring mabuo mula sa larawan sa ika-4 na bilang? Ang 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Mahusay. Ang nabuong salita ay pagmamahal. Para sa huling bilang, anong salita naman ang maaaring mabuo mula sa mga larawan? Ang 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Magaling. Ang tamang salita ay paglilingkod. Narito muli ang mga nabuong salita. Binabati kita sa iyong husay. Ngayon naman ay gamitin natin ang mga salitang ito upang makabuo ng pangungusap na naglalaman ng konsepto sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Narito ang maaaring mabuong konsepto patungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Ikaw, anong nabuo mong konsepto tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan? Maaari mo itong ibahagi sa comment section. Ngayong naunawaan at napatunayan na natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan, paano mo naman ito lalapatan ng angkop na kilos upang maisabuhay ang mga ito? Ano ang mga hakbang na maaaring makatulong upang tuluyan na tayo makawala mula sa mga pagkakakulong sa ating mga negatibong pag-uugali? Tunghayan natin ang ilan sa mga halimbawa at pagnilayan kung paano mo ito magagawa at maipadarama sa iyong kapwa. Kapritsyo o pagsunod sa luho o nais nating mga bagay kahit hindi naman natin kailangan. Ano ang dapat natin gawin upang tayo ay makawala rito? Magtipid. Isipin na mayroon pang bukas na kailangan mong paghandaan. Huwag ubos-ubos biyaya, mamaya ay nakatunganga. Ikalawa ay makontento. Ipagpasalamat kung ano ang mayroon ka dahil iyan ay biyaya. Huwag hanapin ang wala. Bagkus ay maging mapamaraan upang mapunan ang mga pangailangan. Gayon din ay pagnilayan kung ano lang ang kailangan. Kapag ito ay para lamang makasabay sa uso, ito ay matatawag na luho. Unahin muna ang mga pangunahing pangailangan. Kung ang mga ito ay magagawa, ikaw ay makakatipid para sa kinabukasan at magkakaroon ng puwang upang ikaw ay makapagbigay ng tulong, lalo higit sa mga nangangailangan. Ang susunod ay ang pagmamataas. Karaniwan sa atin na kapag tayo ay nasaktan,
tayo ay nagtatanim ng sama ng loob o galit. Ngunit, ikaw ba ay masaya sa ganoong pakiramdam? Hindi ba't mabigat sa dibdib na parang mayroon ka palaging iniiwasan? Bakit hindi natin piliing magpakumbaba at magpatawad? Pagnilayan din natin ang ating mga kilos dahil baka tayo rin minsan ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Kung pipiliin natin ang mga hakbang na ito, magkakaroon ng pagkakataon sa mas magandang samahan. Tandaan na maaaring tayo ay manalo sa isang diskusyon, ngunit baka dahil dito ay mawala naman ang magandang samahan sa pamilya, kaibigan, o sa lipunan dahil sa ating pagiging mapagmataas. Ang pagiging magagalitin ay hindi kaaya-ayang katangian. Madaling mainis sa simpleng bagay at dahil doon ay lumalaki ang problema. Kapag napansin natin sa ating sarili na madali tayong magalit o mainis, subukan nating huminga ng malalim upang makontrol ang negatibong mga emosyon. Gayun din, huwag gagawa ng pasya kapag ikaw ay nasa rurok ng iyong galit, dahil minsan ang nagiging resulta nito ay hindi maganda. Subukan nating maging mahinahon at pumili ng mga salitang hindi makakapanakit sa ating kapwa, face-to-face man o sa online. Hindi bali ng tamad, basta hindi pagod. Ito ba ay tamang katwiran na tinutukoy ng kahulugan ng pananagutan? Ang pag-ibigay katwiran sa ginawang kilos ay dapat na katanggap-tanggap sa lahat. Bakit hindi mo alamin ang iyong prioridad mula sa iyong mga kailangan at nais na gawin? Ilista ang mga gawain at lagyan ito ng oras upang maging organisado. Baka mas mahaba pa ang pahinga o oras ng paglilibang kaysa sa mga mas mahalagang gawain. Gawing inspirasyon ang mga mahal sa buhay upang kahit mahirap ang iyong ginagawa, ay nagiging magaan pa rin dahil inaalay mo ito para sa kanila. Basta ako komportable, ikaw, bahala ka na. Hindi man ito binibigkas ng tao, ngunit ito ang makikita natin sa sitwasyon ng ating lipunan. Marami ang ganid sa kapangyarihan, pera, at iba pang material na bagay. Bakit hindi tayo maging mapagbigay sa ating kapwa? Pag-ibigay na bukal sa kalooban at walang hinihintay na kapalit. Ilagay natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon upang mas maunawaan natin ang kanilang kalagayan. Maging masaya sa tagumpay ng iba. Huwag mainggit, bagkus gawin itong inspirasyon upang balang araw ay makamit mo ang tagumpay. Gayun din ay mag-abot ng tulong sa abot ng iyong makakaya. Kung wala mang labis na pera, ay maaari kang magbahagi ng iyong talento at oras upang makatulong sa iba. Kung ang mga ito ay gagawin, ay makakaramdam ka ng gaan sa iyong kalooban, na ikaw ay naging daan ng Diyos upang iparating ang kanyang pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Ilan lamang ito sa mga hakbang na maaari ninyong gawin at simulan ngayon upang maisabuhay ang tunay na kalayaan na nagmamahal at naglilingkod sa ating kapwa. Para sa ating pagtataya, sagutan sa inyong kwaderno ang mga sumusunod. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapamalas ng tunay na kalayaan at mali kung hindi. Mayroon kang 10 segundo upang sagutan ito. Para sa unang bilang, ang pagiging tapat kahit walang nakakakita ay isang magandang katangian na dapat tularan.
Para sa ikalawang bilang, nagbitiw ka ng masasakit na salita sa iyong kaibigan dahil sa iyong galit. Sa ikatlong bilang, ang paghikab ng malakas habang nasa face-to-face na klase ay pag-ibigay hudyat sa guro na tapos na ang kanyang oras sa pagtuturo. Para sa ikapat na bilang, pagsulat ng iyong saloobin sa gusali ng paaralan upang maipahayag ang iyong saloobin. At para sa huling bilang, pagpila pa rin ng maayos kahit na kakilala mo ang namumuno sa bigayan ng learning packets. Ngayon, narito ang susi sa paggawasto. Una, tama. Ikalawa, mali. Ikatlo, mali. Ikaapat, mali. At panglima ay tama. Binabati kita sa iyong perfect score. Kung hindi man ay mayroon pang ibang pagkakataon upang ikaw ay makabawi. Para sa inyong takdang aralin ay sagutan ang isagawa at tayahin sa pahina 23 hanggang 24. Muli ang hamon sa atin ng aralin na ito ay disconnect to connect. Disconnect o tuluyang iwasan ang mga negatibong pag-uugali upang tayo ay lubusang makakonect sa ating kapwa, na tayo ay makatugon sa tawag naman ng pagmamahal at paglilingkod. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng kalayaan. At isa ito sa pagpapatunay na tayo ay tumutugon sa tawag naman ng pagpapakatao. Nawa ang mga aralin at pagpapahalaga sa ESP ay hindi lang maiwan sa isipan, kundi dapat ay nasa puso at naisa sa buhay. Muli ako si Ginang Eva Carion ng Dalandanan National High School na nagpapaalala na piliin mo maging masaya sa kabila ng hindi magandang pangyayari. Maging mapagpasalamat sa mga biyayang patuloy na dumarating. At maging madasalin sa anumang sitwasyong iyong kakaharapin. Dahil iyan ang hamon sa ating pagpapakatao. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita dito lang sa Valenzuela Live.